Oo, nung may concert yata tapos Concert. kasi 'di ba si Sharon Cuneta mahilig magpa-cute 'yan, 'di ba? Mhm. Pero napakapangit ng ugali niya, no? Talagang kain-suka din, no? So anyway, tsaka user, tsaka plastic, no? So anyway, Plastic. she said na yun nga na she looked at at Bongbong Marcos and then said you made the wrong choice for the VP. But you know what? Oo. I do agree with her. I agree with her. Talagang sana si Bongbong Marcos ang vice president niya si Kiko. No, kasi mas bagay talaga sila. At saka, di sana hindi president si Bangag ngayon kasi hindi naman Correct. mananalo yun kung wala si Inday, di ba? Tama. Kaya nga niya binudol-budol si Inday at talagang niloko si Inday, no? Pahawak-hawak kamay pa, pabait-baitan ng gago. Na Oh, lahat sorry. sila, buong pamilya nila, no? Nakita mo Yakap-yakap. nagmamano-mano pa si Irene Marcos, no? Tapos kahit si 'di ba sa ginamit nila. So hindi naman mananalo 'yan natalo nga sa pagka Vice President yan si Bangag no. So tapos si Kiko nakakatawa siya kasi si Sharon Cuneta kino-compare niya si Inday kay Kiko. Hindi sila magkahalintulad, ang layo. 9 million lang ba ang bumoto kay Kiko? Tapos kay Inday Wala pa 34 sa million. 1/3. Oh, 'di ba? So, sa tama siya. She's correct. She's correct. Sana sila, no? Mas bagay talaga sila. At saka pareho silang non-performers, pareho mga phony, parehong useless, no? Parehong kaibigan ng Oportunista. CPP, oportunista, plastic, walang totoong pagmamahal sa bayan. Napaka-fake. Yung pang-iinsulto na nandito ang magnanakaw, Marcos Romualdez, pasimuno, punong salaring kriminal, all the criminal trails point to them. Yeah. Si Sharon Cuneta, ang kanyang pinagdidiskitahan, parang si Benny Abante din, at itong si pambansang barker na tagapagtanggol ni Marcos na si Claire Castro, si Sara Duterte, ang inaatupag nila. Wala namang ninakaw na pera ang Sara Duterte na ito. Cleared by COA 3 times, unmodified findings, no adverse recommendation to file charges against her from the Commission on Audit. Ano ba ito, ma'am, ang inilabas ni Sharon Cuneta na nakisawsaw siya sa politika maliban sa kanyang, may sinabi yata siya, ma'am, na kumalat din na you made the wrong choice for your vice president. Parang nandun si Marcos sa gadiling na ito at parang tumang-tuwa pa sila sa ginawa nitong pangungutya ni Sharon Cuneta, ma'am Noy. Oo, nung may concert yata tapos Concert. kasi 'di ba si Sharon Cuneta mahilig magpa-cute 'yan, 'di ba? Mhm. Pero napakapangit ng ugali niya, no? Talagang kain-suka din, no? So anyway, tsaka user, tsaka plastic, no? So anyway, Plastic. she said na yun nga na she looked at Bongbong Marcos and then said you made the wrong choice for the VP. But you know what? I do agree with her. I agree with her. Talagang sana si Bongbong Marcos ang vice president niya si Kiko. No, kasi mas bagay talaga sila. At saka, di sana hindi president si Bangag ngayon kasi hindi naman mananalo yun kung wala si Inday, di ba? Kaya nga niya binudol-budol si Inday at talagang niloko si Inday, no? Pahawak-hawak kamay pa, pabait-baitan ng gago. Na Oh, lahat sorry. sila, buong pamilya nila, no? Nakita mo Yakap-yakap. nagmamano-mano pa si Irene Marcos, no? Tapos kahit si 'di ba sa ginamit nila. So hindi naman mananalo 'yan natalo nga sa pagka Vice President yan si Bangag no. So tapos si Kiko nakakatawa siya kasi si Sharon Cuneta kino-compare niya si Inday kay Kiko. Hindi sila magkahalintulad, ang layo. 9 million lang ba ang bumoto kay Kiko? Tapos kay Inday Wala pa 34 sa million. 1/3. Oh, 'di ba? So, sa tama siya. She's correct. She's correct. Sana sila, no? Mas bagay talaga sila. At saka pareho silang non-performers, pareho mga phony, parehong useless, no? Parehong kaibigan ng Oportunista. CPP, oportunista, plastic, walang totoong pagmamahal sa bayan. Napaka-fake, 'di ba? Ano yung sinasabi niya doon? Saan titingin sa somewhere, whatever, yung kay Kiko, yung nagwo-wave siya sa nagwo-wave siya sa Wow, dagat. wow, dagat, ganon, 'di ba? Ang Yan ang phony dagat. niya. Kadiri, 'di ba? So talagang bagay na bagay sila. So I do agree with Sharon Cuneta that sana si Kiko Pangilinan yung naging mas bagay sila ni Marcos. Kasi, Ma'am Lorraine,
with or without Marcos, Sara Duterte would easily win the elections. Noong 2022, ngayon man, snap election o sa 2028, Sara Duterte does not need a Marcos Jr. or anybody from them sa lahi ng mga Marcos para mangibabaw siya sa politika sa isang patas at hayag na eleksyon. But Marcos will not win in 2022 elections kung hindi niya binitbit, niligaw-ligawan at binudol-budol si Sara Duterte. Sapagkat alam niya na delikado siya kay Leni Robredo at pwedeng hindi nga siya nagtagumpay doon. So mali na binitbit ni Marcos si Sara Duterte. No! Without Sara Duterte, on the side of Marcos on 2022, si Marcos ay hindi sigurado na makakabalik bilang magiging presidente muli ang isang Marcos. And to think, Ma'am Lorena, kung gaano ka-insecure pati sila, ang boto ni Marcos Jr., according to Attorney Glenn Chong, nasa mga 18 million to 20 million lang. Eh ang layo, almost 34 million ang boto ni Sara Duterte, mga kababayan. Kaya hinilot ng COMELEC para maging malapit-lapit naman. Hindi nakakahiya na ang presidente 18 million lang, samantalang ang Sara Duterte 34 million almost ang boto, doble. Mga kababayan, kaya yung sinasabi namin, Sara Duterte with her candidacy can stand alone and win victory. Even si Senator Frank Drilon, sabi niya, there is no candidate right now that can beat Sara Duterte. Yeah. Unless there will be something that will happen in the political spectrum that will eliminate the factor like impeachment and conviction ni Sara Duterte. You know what, Eric? Even that I don't think is going to be an obstruction. Even that I think will really, the Filipino people will not allow it. Kasi I can see the fervor of the Filipino people for Inday, no, and we've learned that it is the people's voice that gets followed, no. So ang going back to Adrian Bersamin and tying this one up, no, we're past the midterms na eh, 'di ba? So kapag ganyan, yan na yung reckoning, nag-iisip na yung mga bulok na mga trapo, no, na politicians na yan na will it still benefit me kung sip-sip pa tong si Bangag, 'di ba? And the answer is no. It's not gonna benefit you at all. It's he associating your name with Bongbong Marcos is a kiss of death. You must be as stupid as hell. And anyone who tries to yung impeachment na yan, anyone who signs that impeachment for Inday will suffer the terrible consequences by 2028. They're gonna get it from the Filipino people. Yeah. And speaking of consequences, Ma'am Lorraine, at sabi mo nga, case of death, destruction and evil ang tatak ng isang Marcos kapag ikinabit mo yan sa political career mo. Pero itong Kapal Mox, wala namang alam kundi School Bukol One Ball University na Senate President na si Tito Soto na inilagay ng Malacanang para maging rubber stamp ang silent majority ng Senado. Nakakalungkot lang, pati yung nanay ni Leandro Liveste nakasama dyan sa silent majority na extension ng operation ng Malacanang ni Marcos para pagtatakpan ng sindikato ni Marcos. We're talking about Senator Ligarda na nawalan din po ng prinsipyo ng paninindigan. Si Tito Soto right now, Ma'am Lorraine, kuhanan kita ng reaksyon mo. Bilang Senate President, ay nagmalabis, according to Attorney Topacio and his group, sa sobra-sobrang pag-atake sa institusyon ng Supreme Court. Just because ibinasura with finality ang issue about the impeachment complaint ni Sara Duterte last year. At nagmamaktol siya, kulang na lang maguramentado siya para buhusan ng gasolina ang Korte Suprema upang mawala na ang mga hukom ng Korte Suprema. So ngayon, ngayong hapon sa Philippine Standard Time, mga 1:30 in the afternoon, we were made to be notified na mayroon pong filing of contempt charges at the Supreme Court against Tito Soto. Ma'am, your reaction, please. I know, you know what? I'm so grateful for that group, no? Sila Attorney Topacio, that group, sila Jing Paras, etc. No? Kasi talagang kung if not for them, no, napakahalaga nito, napakahalaga ng mga laban na ito kasi ang ating saliga, ang ating Supreme Court na pinakamataas na hukom, the role that it plays in a democracy is essential, no? Therefore,
to undermine its authority in the manner in which si Juan Bol did it, hindi mo dapat, hindi yan maliit na bagay kasi nga we lose important things in our life when we let go, when we allow yung the chipping of our democracy, 'di ba? Yung pakonti kasi hindi kasi wag na pabayaan na natin, wag na lang natin. Pero ito napakahalaga na this group is taking a stand and making it very clear at talagang pinoprotektahan ang Supreme Court, no? Kasi napakawalang kwenta ng isang bansa na walang respeto sa Supreme Court. Yung wala tayong yung hipos ba, no? Even if I didn't agree with the decision of the Supreme Court about Judge Malagar, kasi si Judge Malagar said that ang CPP, NPA, hindi daw terrorist organization. Hello, ganyan. Even if I didn't agree with that, no, with their decision, wala ka, hipos ka. Hipos means quiet. May respeto mo, ma'am. Respeto mo kasi sino bang kausap mo si sino bang kausap mo si Sharon Cuneta, 'di ba? Hindi, o si Bangag, hindi mo siya kausap mo ang Supreme Court, no? Kataas-taas ang hukom ng Pilipinas. So merong kang linya, pwede kang hindi mag-agree, may kalayaan kang magsalita, pero may linya ka. Pero ito si Juan Bol, kasi nga bayaran at talagang naunsyame yung kanyang mga plano na inig yung laman niya yata maging Vice President. Yan, lampas siya. So buti nilalagay siya sa lugar kasi mahalaga yon sa ating demokrasya. No. I will sustain the point of Ma'am Lorraine, dudugtungan ko lang yon. Yeah. Ang Korte Suprema po ay hindi nangingialam sa function ng Senado o function ng Kongreso tungkol sa impeachment. Inilulugar niya ng tama, ng naaayon sa batas. At hindi pagmamalabis yan. Yan ay function, duty, and obligation of the Supreme Court. Kasi walang ibang pwedeng mag-review ng batas. Supreme Court lang. Walang ibang pwedeng magsabi na ito ay nakabatay sa saligang batas, ito ay mali, ito ay unconstitutional, ito ay illegal. The final arbiter about law is Supreme Court. And when actions of other branches of the government become apparently abusive, there is no other entity in our government sa ating struktura, binanggit ka ni Ma'am Lorraine, na pwedeng magsabi lumalagpas ka sa batas. Wala yan sa batas. Only the Supreme Court can do that. Kay Tito Soto, hindi niya kinikilala yung judicial authority of the Supreme Court to review actions of any branch of the government that may pertain to possibility of violation of the law and infringement and violation of the Constitution. Sabi niya, wala, hindi yan pwede sakupin ng Supreme Court kasi independent kami. Kulukoy. Hindi ka independent in terms of the entire operations of the government. You are independent only in your functions. But in the operations of the government, there is an integration of law, integration of functions, and the Supreme Court is the one that will decide kung ang ginawa nyo ay nakaayon sa batas, sumobra sa batas, nilabag nyo ang batas, not about your complaint about Sara Duterte, but about how you violated the law and the Constitution. Ma'am Lorraine. Ang ganda-ganda nung decision na yun. Tsaka yung makita mo, government in motion, ang ganda nung tayo ng Supreme Court kasi ang ginawa nga nila ay yung impeachment process na napakahalagang proseso sa isang demokrasya na habulin ang mga abusadong mga officials na dapat mo siyang ma-impeach, no? Ginamit nila pamumulitika. Inaabuso nila ang kanilang poder. Katulad ng ginawa ni Marcos, no, na inabduct si PRRD at dinala sa The Hague. Sobrang pang-aabuso yon. Sobrang ang bigat ng kamay, pinagbubuhatan tayo ng kamay. So, ang ganda nung checks and balances, no, na merong at least tumatayo dyan at sinasabihan itong mga bulok na mga abusado, na mga politikong ito na hindi nyo pwedeng gawin yan. Yan. Ang ganda-ganda ng pagkakasabi, ang ganda-ganda ng binabasa ko pa rin hanggang ngayon and ganda, the majesty of the law, no. I really am hearing the voice of my father. No, I really miss my father. And your father was also justice, eh. Yeah, he was a justice. Hindi nakaka-recall lang natin, ang father po ni Ma'am Lorraine ay the late Justice Anacleto, no? Badoy. Justice po yun ng Sandigan Bayan. Yeah, tsaka hindi siya
hindi siya magnanakaw, prinsipyado siya, May- tapos hindi nga siya nagpabayad para pigilan ang issuance of arrest order. House laban kay arrest. Estrada. Yung house House arrest arrest. din. Kasi sa anong sabi nga niya ma'am sa desisyon na yon, pantay-pantay. pantay-pantay ang lahat sa pagpapatupad ng batas. Whether you're a prince or a pauper, kay mayaman ka, o kay mahihirap, lahat tayo pantay-pantay. Pero he had Makukulong ka. Oo. Tsaka hindi mo kailangan ng house arrest. Kasi bakit? Porket naging president, lahat tayo pantay-pantay. Diba? Yun ang sinabi niya. Siya ang gumawa Pero- ng desisyon na yan, di ba? Oo, pero nag-retire siya in the middle of it all. Tapos binigyan ng house arrest si Erap. Wala ang tatay ko doon. No? Tapos Pero na siya. at saka nung na raffle yung case kay Papa, agad-agad may bribe, no? Na 75 million, no? Pero yung And nakita that ko was kasi how many? 25 years ago. 25 years ago, yes. You know what? Malaki yun. Hindi man lang kumurap ang tatay ko. Kasi pero nakita ko yun buong buhay ko, hindi kumukurap ang tatay ko. So, pagka ganyan, hindi kasi siya kurakot. Hindi siya hindi napakasimpleng tao. So, nakikita ko ngayon, itong mga Supreme Court justices, no, na binabribe yan, sinusuhulan yan, for sure. Kasi nga may lumabas na nga na ano ng korte sa Delaware na si Martin Romualdez ay nagbribe.